Ikinagulat ni dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. at pamilya nito ang muling pag-aresto sa kanya ng otoridad na dyan ho sa Timor-Leste kung saan siya nag-a-apply ng asylum. Ayon po sa kampo ni Teves, walang ipinakita ang arresting team na warrant o kahit na anong legal o opisyal na dokumento na basehan sa pag-aresto sa dating kongresista. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex. Taliwas sa sinasabing kinidnap umano ng mga otoridad sa Timor-Leste, kinumpirma ng abogado ni dating Congressman Arnie Teves na inaresto ito ng mga miyembro ng Immigration Police at hanggang ngayon ay nakadetine pa roon. Inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. kung saan siya nag-a-apply ng asylum. Sa isang video, sinabi ng anak ni Teves na si Axel na illegal at walang warrant man lang na ipinakita ang mga pulis nang arestuhin ang kanyang ama. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. Sa video na ito, makikita si Teves na nakayakap sa kanyang abogado habang dinadakip ng mga otoridad sa Timor-Leste. Sa video naman na ito, nagbigay ng maikling pahayag si Teves kasama pa ang kanyang abogado. And we are held against our will. They are not letting me go. Sabi naman ng abogado ni Teves sa Pilipinas, nagtataka sila kung bakit inaresto si Teves, gayong walaan niyang legal na basihan ang pag-aresto rito. Giit niya, 2 beses nang ibinasura ng korte roon ang extradition request ng gobyerno ng Pilipinas. Freeman aniyang maituturing sa Timor-Leste si Teves at wala itong kinakaharap na kaso roon. Ang Department of Justice naman, nakaantabay sa mga kaganapan sa Timor-Leste. Aminado si Assistant Secretary Mico Clavano, tagapagsalita ng DOJ, na wala pa silang natatanggap na anumang legal o opisyal na dokumento patungkol sa pag-aresto sa dating kongresista. Tiniyak naman ng DOJ na handa sila kung ipapadeport si Teves bilang undocumented foreigner o kung i-extradite ito salig sa hiling ng Pilipinas. Si Teves ang inaakusahang utak umano sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Itinuturing naman na hakbang sa hangad ng hustisya ng pamilya Digamo ang pagka-aresto kay Teves. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Janice Digamo, ang misis ng napaslang na gobernador, na umaasa silang uusad na ang legal proceedings laban kay Teves. Naghain naman na ng petition for habeas corpus sa korte sa Timor-Leste ang pamilya ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. para questionin ang illegal umanong pag-aresto sa kanilang ama. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mad. So wala pa tayong kasiguraduhan kung ano ang naging ugat ng pag-aresto dito kay Teves, no? Maari bang yung pagkakatanggal ng kanyang pasaporte? Maaring yun ba ang dahilan? Alex, alam mo hanggang sa mga oras na to ay wala pa ring malinaw na impormasyon mula sa Department of Justice. Nandito tayo ngayon sa DOJ at naghihintay pa rin ng malinaw na pahayag sa kanila. Pero hanggang ngayon, wala pang inilalabas na statement yung DOJ. Maliban doon sa nauna nilang statement kaninang umaga na inaalam nila kung ano ba yung naging basihang legal sa pag-aresto dito kay dating Congressman Teves. Maging sa Bureau of Immigration ay wala rin daw silang impormasyon at itinuturo tayo sa Department of Foreign Affairs. Pero ang DFA, wala pa rin namang inilalabas na pahayag patungkol dito. Ang sabi ng kampo ni Teves, hindi kasi nila tinatanggap yung sinasabi na dahil sa pagiging undocumented alien na niya sa Timor-Leste dahil nga sa kansilado na yung kanyang passport. Dahil ang sabi nila, hindi iba yung kaso niya dahil siya ay nag-a-apply ng political asylum doon. At iginigiit din nila na yung extradition request ng Pilipinas para mapabalik sa bansa si Teves ay 2 beses umanong na ibasura ng korte sa Timor-Leste. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa DOJ.